push me down the progress, that's a show. Let's go! Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Robert Tabunan po, isang volunteer po ni attorney at Imam Boca po. Sila po nagpapicture ko ngayon ako, para masulat po natin yung programa. Para marinig niyo po kung ano yung sasabihin na magtataporma. Please lang po, mamaya po tayo magpapicture po. Please lang. Sige na po, sige po. Pakita lang po. Lahat po ginawa po namin ng paraan para makarating po sa inyo. Dahil mahal na mahal po kayo ni Imam Boca at saka ni attorney Gleito. Salamat po natin po. Ano? Mahal ba natin si Atty. Gleito? Mahal kung mahal ba na natin si Ma'am Boca? Mahal ko rin. Boy! Oh, may angangal pa. Saan mo yan? Angangal na. Pero anyway po, salamat po sa paghintay po ninyo. Humingi po kami pensa nyo sa paghintay po ninyo. So, para po magpahinga lang po sila. Haba po yung biyahe pinanggalingan nila. At sana po pagbigyan po natin ng ilang minuto lang. Pero ganun ba man, masayang-masaya ang Santa Maria, di ba? Binisita tayo ng isang tao na pinagkakatiwalaan ng ating Pangulo. So ngayon, nagtitiwala rin siya sa kakayahan at kagalingan ng ating Mayor Nati Brillantes! Ngayon po, patutunayan natin yan sa ating bisita na tayo ay nagkakaisa. At higit sa lahat po, mahal natin ang mga dumarayo o bumibisita sa ating bayan. Tama po ba? Opo. Please lang ako, nag-get picture. Mapatanda na kitang picture natin po. Kunting pakiusap na po. Kunting pakiusap na. Mamaya na po yung photos natin. Hindi muna sila alis. Habang nandito tayo mga kaibigan. Promise nyo yan. Hindi sila kaalis. So, pasensya na sa mga bisita namin. Mga kababayan dito sa Santa Maria. Ang pasensya kayong abot na ang Tagalog para maintindihan din ng mga bisita natin. We are so blessed and so lucky. Dito ang partidong pinili na pupuntahan ang mga bisita natin. Palakpakan po natin! Malaking blessing sa partido yan, mga kaibigan. Bibihira lang po ang mga bisita na pupunta dito tulad ni Atty. Gleito and Madam Mocha Oson. Thank you so much. Thank you so much po sa inyo sa pagdalo dito sa bayan namin. Yan kung nakapagpahinga na po yung mga bisita natin upang ay pupuntahan pa ng iba. First and foremost, magandang hapon sa inyong lahat. Gaano man tayo katagal nag-antay, gaano man kainit ng panahon, eto na po sila ang pinanitay natin. Isang palakpak yan! Ito na po, para tayo hindi magtatagalan. Gusto ko pong pakilala sa inyo ang bisita natin. Konting tahimik lang po. Itong taong ito ay nagsilbing congressman. Anong ibig sabihin yan? Meron na siyang karanasan sa serbisyo publiko. Experience, sabi nga nila, is our best teacher. Bibihira po ang abogado, CPA pa, Certified Public Accountant. And most of all, ang ginawa niya, siya po ang
nag-expose ng kasinungalingan sa halalan. Bumangga siya ng mga higanteng asosasyon o kaya mga kategorian sa eleksyon. Alam niyo po ba yung Smartmatic? Sino ba ang nakakalang Smartmatic dito? Yan po ang nagproproseso ng boto natin. Napag-alaman niya na may dayaan sa eleksyon. Ayon po ang inumpisan niyang pinaglaban at sa kasalukuyan nakikipaglaban pa rin. Ito po, ipapakilala ko sa iyo. Siguro nanonood tayo ng TV, nakikinig sa balita. Ito na po ngayon. Personal po natin makaharap. Bayan po ng Santa Maria, we are proud to welcome ang susunod na senador ng Pilipinas, Attorney Glenn Chong. Palakpakan po natin! Ang galing mo muna. Magandang hapon po sa ating lahat. Sa ating po mga kasama dito, kasama po natin ang ating kandidato para mayor, vice mayor at mga konsihal. Sa inyo pong lahat, unang-una, hihingi po ako ng inyong paumanhin. Alam po kanina pa kayo nagkantay, di po ba? Nasa La Union kami kanina. Actually, hindi mo ka magkanta. Pang-tatlong probinsya na po ito, pang-tatlong motorcade sa loob ng 2 araw. Pupunta pa kami mamayang gabi sa Abra. Ewan ko kung sino pa kaya ang nanonood sa amin doon. Pero sorry po talaga. Akala namin isang bayan lang ang motorcade namin sa La Union. 4 pala. So nakatapos po, nakakain po kami ng pananghalian, alas 3 na po ng hapon. So memorize na po yung nag-revolusyon na ang aming mga bituka. Sana po ha, I'm really very sorry. Ako po si Attorney Glenn Chong, abogado, certified public accountant, at dati pong kinatawan sa Kongreso ng aming isla sa Biliran. Ang isla po namin ay nasa ng Samar at Leyte. Maliit lang po siya probinsya. Nung una ko pong takbo, di po ako kilala. Wala akong pera, wala akong makinarya, walang politiko na sumuporta sa akin. Ang kasama ko po ng mga kandidato ay mga baguhan lahat. Pinagtatawanan po nila ako. Pero pagkatapos po ng halalan, ang natalo ko po ay veteranong politiko. Deputy Speaker sa Visayas, anak niya ang gobernador, anak niya ang congressman, anak niya ang mga mayor sa amin. Wala po kaming kalaban-laban. Pero doon ko po nakita na ang tao ang may totoong kapangyarihan sa araw ng halalan. Nasa ating mga kamay ang totoong kapangyarihan. Binigay sa atin yan ng ating batas. Munti man ang politikal na kapangyarihan, binibigay sa atin isa-isa, bawat isa. Pero pag pinagsama-sama natin ang ating munting kapangyarihan politikal, makakapagpaupo tayo ng Pangulo, Senador, Congressman, Gobernador at Mayor. Di po ba? Huwag lang nakawin. Kasi pag nakawin, iba ang uupo. Tulad sa Vice President ngayon. Di po ba? Yan babaeng yan, bruha talaga yan. Oh. Mamaya na, sasabihin ko kung bakit ko sinabi bruha talaga yan. Opo. Nung
nagsimula po ako, 32 years old pa lang ako. Pareho lang po ako ng edad ni Pangulong Marcos nung siya nagsimulang congressman. Bata din po si Pangulong Marcos, si Apo Ferdinand nung siya naging congressman. Wala pa akong alam sa pamumulitika. Hindi ko alam kung paano mga panya. At hindi ko alam kung paano magsilbi sa taong bayan. Pero hindi po ako humingi ng tulong sa mga malalaking politiko. Hindi ako humingi ng tulong sa malalaking negosyo. Doon ako humingi ng tulong sa ordinaryong mamamayan tulad ninyo. Tulad dito ngayon. Dahil gusto kong magkautang ng loob, hindi sa malalaking negosyo, hindi sa malalaking politiko, kundi sa ordinaryong mamamayan. Kaya po, nung nagsimula akong congressman, mantagin niyo, bata pa lang ako, wala akong kaalam-alam. Pero ang nasa puso ko, paano ko susuklian ang aking utang na loob sa taong bayan. Nagsimula po ako, maniwala kayo, bawat 10 tao sa amin, 7 ang mahihirap. Palagi kaming nasa top poorest province sa Pilipinas. 7 sa bawat 10 sa aming lugar. Pagbilang ka ng 10 tao, bawat 7 sa bawat 10, mahihirap yan. Ito lang ang nakaangat sa buhay. Pero pagkatapos manilbihan sa aming lugar, nung dinaya na po ako nitong Smartmatic at Comelec, bumaba ako sa pwesto, napaligtad ko po yun. 3 na lang ang mahihirap, 7 na ang nakaangat sa buhay. 3 taon lamang yun. 3 taon lamang yun. Mantagin nyo, 7 ang mahihirap sa bawat 10 nang ako'y magsimula. Pag alis ko, 3 na lang ang mahihirap, 7 na sa bawat 10 ang nakaangat sa buhay. Ito talaga ang pinakamalaking achievement ko na maipakita ko po sa taong bayan. Bumili po ako ng 14 na school buses, tourist buses po yun, condition po yun, sinasak mahihirap na mga kabataan mula sa barangay papunta sa school, balik sa barangay ng babayaran ni piso. Kung araw nagsilbi sa mga bata. So hindi na po gagastos ang pamasak dahil araw-araw. Bumili ako ng mobile clinic, nilagyan ko ng 32 doctors, dentists, nurses, physical therapist at albularyo. Hindi, huwag kayo maniwala. Ang albularyo, props lang yun. Kasi sa bukid, hindi naniniwala ang lola at lolo sa albularyo at sa doktor. So siya ang ginawa kong taga doon sa doktor. O siya ang ginawa kong taga-tulak doon sa doktor, pero PT yun. So hindi na po gagastos ang mga nanay at tatay, lolo at lola. Dahil araw-araw nandoon sa barangay ang aking medical mission. Ngayon na siguro kayo makakarinig na nagme-medical mission araw-araw. Kaya po, walang gastos ang mga nanay at tatay, lolo at lola sa aming lugar. Nanilbihan po ako 1,085 araw, 3 taon. Pero ang barangay project ko po ay 528. So ibig sabihin, mamaya na kayo pumalagpak. Buuhin nyo na lang yan lahat. Alam nyo, sinasabi ko to dahil may mga kasama ako rito kandidato. Gusto kong magsilbing motivation sa kanila para dadaloy ang totoong serbisyo publiko sa inyong lahat dito. Hindi ito pagmamayabang. Ang sa akin ay ipakita ko kung ano ang ginawa ko noon na hindi na ipagpatuloy dahil nitong Smartmatic at Comelec. So alam niyo po, sa bawat 2 araw na naninilbihan si Glenso, isang barangay project ang natatapos doon sa barangay. Sa bawat 2 araw. So sa buwan, 15 ang natatapos. Sa isang taon, 180 barangay projects ang natatapos. Dahil gusto kong sumuklik sa taong bayan kung saan ako nagkaroon ng utang na loob. Kaya po, sana magsilbi itong aral sa ating lahat. Alam nyo, pagkatapos ko po manilbihan bilang congressman, ang 3 kong bus ay sa bangin, ang 4 ay sinunog ng aking kalaban.
Hindi na po tumakbo ang mga buses. Ang mobile clinic ko ay nilagay lang sa kalsada, nasira na po. Hindi na po siya nakapagpatuloy. Ito ang sa atin kapag hinayaan natin na ang ating halalan ay dadayain at nanakawin sa ating lahat. Kaya po, mula noon hanggang ngayon, 9 na taon na po akong nakikipaglaban para sa inyo, para sa ating mga kabataan. Hindi nyo alam dahil walang balitang lumalabas tungkol sa dayaan. Bakit? Dahil bayan ang mainstream media, ang news editors ng 1 milyon bawat buwan para lang hindi lumabas ang balita at hindi nyo malalaman. Dahil ang sindikatong Comelec at Smartmatic ay takot sa inyong lahat. Takot sa ating lahat. Noong 2014, inalok na po nila ako. Nag-hearing kami sa Senado, lumapit sa akin ang isang opisyal ng Comelec Advisory Council. Ang niya ay George Quintana. Sabi niya, Congressman, kung makipag-usap ka lang sa amin, wala ka ng problema doon sa lugar mo sa biliran. Ibig sabihin, kung susuko ako sa kanila, mananalo at mananalo ako, hindi ko na kailangan mga panya. Uupo na lang ako sa trono bawat eleksyon. Pero wala po akong pagdalawang isip. Ang sagot ko po sa kanya, walang presyo ang aking prinsipyo. Ipaglalaban ko ang bansang ito at ang sambayanan. Lalaban ako sa inyo. So mula noon, patuloy ako nakikipaglaban para sa inyong lahat. Ngayong 2019 at 2018 pa lang, 9 na taon na po akong nakikipaglaban sa inyo, pagod na rin po ako. Tao din na ako tulad ninyo. So gusto ko na pong tumigil. Bahala na kung ano mangyari sa ating bansa. Kaya po, naisipan ko, kung bigla lang akong titigil, sasabihin na Smartmatic, binili na namin si Glenso, binayaran na namin, kaya ayan tumigil. So masisira po ako, di ba? So ang tanging paraan ay mag-file ako ng kandidatura para may plataforma ako pag-diskurso dito sa harap ninyo at malaman ninyo ang nangyayari sa ating bansa ngayon. Kaya po, nung nag-file na po ako naghanda po ako ng 3 party list, mag-compete na kami ni Mocha ngayon. Pero nawala po yung isa-isa. Nawala po yung isa-isa. Kaya magkasama kami kasi hindi kami magkumpetensya. Palapagan po natin si Mocha. Ang natira po, pumalpak po yung 3 party list ko. Ang natira po ay senador na lang. Kaya ayan, senador ang tinakbuhan ko. Pero po, 2 linggo matapos nag-file ako ng Certificate of Candidacy, ang aking pinagkatiwalaan na gwardiya, tandaan po ninyo ang pangalan niya, Richard Santillan. 12 taon na nilbihan sa akin si Richard Santillan mula pa noong unang araw ko sa Kongreso hanggang noong 13, 2018. 4 na buwan lang ang lumipas. Tinukot po siya sa aking sasakyan ng 19 na kapulisan, mga tiwaling pulis, sa ilalim ni General Edward Carranza ng Calabarzon Police. Tinukot po siya, dinala sa warehouse, pinahirapan ng husto at pinaulanan ng bala. At sinet po ang kanyang bangkay sa labas ng aking sasakyan. Ang aking sasakyan ay niratrat din. 67 ang balang pumasok sa aking sasakyan. 21 bala ang pumasok sa katawan ni Richard Santillan, pero 70 ang sugat at bali-baling putok sa kanyang katawan. Kaya po pinari-autopsy ko po siya sa Public Attorney's Office at nakita po namin yung malakas na hampas sa likod ng kanyang ulo, yung 3 ngipin po niya dito sa baba, grinder po yun. Nahati na po ang kanyang ngipin, grinder po nila. Sa likod, sinaksak po ng ice pick 5 beses, pero mababaw lang para lang lumabas ang dugo at maghirap talaga ng gusto si Richard Santillan. Pinaril po ang kanyang toenails, through and through po ang bala sa kanyang 5th digit at 4th digit. May maraming pasa po sa kanyang gilid at sa kanyang tiyan. Napag-alaman ko na lang po na Smartmatic ang nagbayad nito 150 million pesos para lang ako takutin,
at bawiin ko ang aking certificate of candidacy para hindi ako tatakbo sa halalan ito. Takot sila sa akin. Tandaan po ninyo mga kababayan, 9 na taon akong nakikipaglaban para sa inyo, pero ni isang kaso wala silang naihabla sa akin. Yan po ang patunay ko sa inyo na hindi ako nagsisinungaling. 9 na taon akong nagsasalita, nagsisiwalat sa Facebook, pero ni isang kaso wala po silang naisampa sa akin. Sa kanilang 33 na po ang kaso, 33 na po ang kaso ni Smartmatic, ni Comelec at si CRB. Mula pa noong 2010 hanggang ngayon. Ninanakaw po nila ang ating eleksyon. Pinibenta po, ang halaga ay 100 million sa senador, 50 million sa gobernador, 30 million sa congressman, at 10 to 20 million sa bawat mayor. Malaking pera po ang kikitain nila bawat eleksyon. Ano ang koneksyon ng halalan sa bituka natin? Ito po yun. Kapag ang ating halalan ay binibenta na parang karne o isda sa palengke, bibilhin ng mga politiko, babawi yan, di po ba? Babawi yan sa kaban ng bayan. Buti na lang sana kung babawi 1, 2, 3 beses. Kung babawi 10, 20, 30 beses sa 3 taon, mantakin nyo, 1,400 ang mayor, 200 ang city mayor, 300 ang congressman, 80 ang gobernador, 24 ang senador. Pag silang lahat magnanakaw, ubos ang pera ng taong bayan. Kapag naubos ang pera ng gobyerno, ang solusyon, magpataw ng panibagong buwis. Tayo ang solusyon lahat. Pagpataw ng panibagong buwis, sisipa ang presyo ng bilihin, konti na lang ang mabibili natin sa perang nakikita natin araw-araw. Dahil hindi naman tumubo ang ating kita, tumaas ang presyo ng bilihin, konti na lang ang mabibili natin, maghihirap ang ating pamilya. Di po ba? Yan ang nangyayari ngayon, di po ba? Baliktarin natin. Bakit mahirap ang kabuhayan ngayon? Dahil sumipa ang presyo ng bilihin. Bakit? Dahil nagpataw ng panibagong buwis ang gobyerno. Pero wag niyong sisihin si Pangulong Duterte, ha? Si Pangulong Duterte malinis. Itong nasa baba, ang mga kliyente ni Smartmatic. Naubos ang pera ng gobyerno. Bakit? Ninanakaw ng mga tiwaling politiko. Bakit? Binayad kay Smartmatic para sila'y manalo. So yan ang koneksyon ng ating kahirapan at ang hudas na itong si Smartmatic. Para lang po sa inyong kaalaman, ang Comelec Central Office po ay nasa bukana ng Barangay 666. O diba, ang 666 ay numero ng demonyo? O, ang Comelec po ay nasa labas po, nasa bukana talaga ng gate ng Barangay 666. Kaya ang daming problema sa ating halalan, binibenta. Walang pakialam sa ating kinabukasan. Tandaan po ninyo ito mga kababayan. Tandaan po ninyo ito. Lahat po tayo ay lilisan sa mundong ito. Hindi po tayo mayayaman, di po ba? Tingnan po ninyo ang inyong mga apo. Ayan. At ang inyong anak. Tingnan po ninyo ang inyong mga anak at inyong mga apo. Anong maihahabilin natin sa kanila o paglisan natin sa mundong ito? Wala. Dahil wala tayong pera, wala tayong kayamanan na ibahabilin sa kanila. Ang tanging maihahabilin lamang natin sa kanila ay sana sa tamang pagpili ng mga lingkod bayan, makakapasok ang mga tamang lingkod bayan at mabago ang takbo ng buhay ng ating mga kasama. Pero hindi po natin simulan yan bukas. Hindi po sa susunod na buwan o sa susunod na taon, sisimulan yan natin ngayong araw na ito na nandito tayo. Simulan natin yan ngayong araw na ito. Ikampanya natin ang ating mga kandidatong napupusuan, ikampanya natin para manalo. Huwag nating ibenta ang ating boto. Dahil po, kapag nakapasok po ang mga tamang lingkod bayan, makakagarantiya ako sa inyo, pagbabago ang takbo ng buhay ng bawat Pilipino. Nagawa ko na po yan sa piliran nung ako'y congressman. Ako po'y testigo na pwedeng mangyari magbago.
Kaso nga lang, pumasok itong Comelec at Smartmatic. Kaya po, sabi ko sa kanila, tatakbo ako sa eleksyon na ito para dalhin ang laban sa teritoryo ng ating kalaban. Alam niyo po, nung pinatay si Richard Santillan, natandaan ko po yun. Nandoon kami sa Naga City, sa teritoryo ni Bruja. Nandoon kami sa Naga City, magkasabay kami ni Richard Santillan. Nandoon kami sa teritoryo ni Bruja. Nagsalita po ako doon sa isang grupo na mga kababaihan. Hindi po ako kilala. Pero tulad po dito, ang dami pong palakpak. At pag-alis ko po, nakahiling ang mga nanay para magpa-selfie. Pinost ko po yun sa Facebook ko. Ang title is, kapag nagpatuloy ito, tiyak papagsak ang sindikato. Sa sumunod na araw, yun, dinukot at pinatay si Richard Santillan. Sinabi ko, tilawan ang may kagagawan nito dahil si General Carranza ay bata ni General Garbo at si Garbo ay bata ng isang tilawan. Yes! Kaya yung bruha na yan, magpapaya din yung bruha na yan. Kakunsabo din yung microphone. Na Smartmatic na lang tayo sa microphone. Ito po, itong bruhang ito. Sinabi po niya, Sino daw yun? sige na, mamaya na. Kakusabo nga niya yung microphone, no? Alam nyo, sinugaw daw. Alam nyo, nung pinurgar ko po noong 2018, nag-testify po ako sa Senado na may 459 makina, 450 na makina na nagtatransmit na po ng resulta isang araw bago magsimula ang halalan. Isang araw bago magsimula ang halalan. Kumbaga kung piyesta pa, bispiras pa lang ng eleksyon, nagpapadala na po ng resulta ang 459 makina na ito. Aba, nireklamo ako ni Bruja doon sa Supreme Court, sa Presidential Electoral Tribunal. Paiimbestiga daw niya ako. Kasi abogado daw ako ni Bongbong Marcos. Saan ko raw kinuha yung ebidensya? Nag-file po siya ng urgent motion. 50 pages po ang pinahil niya doon sa Supreme Court. Aba, sinagot ko po siya. Ang sagot ko, 250 pages. O yung sa kanya, 50 lang. Ang aking sagot, 250 pages. O, nilagay ko lahat ng ebidensya doon. Kasi gusto niya tumahimik ako. Kasi bawat salita ko pabor kay Bongbong Marcos. Kaya galit na galit siya. Ngayon, hindi po ako pinatahimik ng Supreme Court. Dahil may ebidensya akong pinakita na hindi ko ninakaw at hindi ako nagsisinungaling. So kaya, natahimik ang Bruja. Siguro, masaya yung Bruja ngayon kasi tumakbo ako, hindi pa ako nagsusulat tungkol sa kanyang protesta ni BBM. Pero sa totoo lang, ang totoong nanalo sa halalan na yun, si Bongbong Marcos tayo. Alam nyo, ito pa, sandali. Alam nyo, yung kaso ni Bongbong Marcos at yung kaso ko po ay pare-pare. Nung gabi ng halalan, lumamang po si Bongbong Marcos ng 2% ng lahat ng boto. Nung gabi po ng halalan ko, lamang din po ako ng 2% ng lahat ng boto. Natalo po si Bongbong, na-overtake po si Bongbong alas 3:06 ng umaga. Ako naman alas 4:46 ng umaga. Ang last na talo ni Bongbong ay 1/2 of 1%. Ang talo ko rin po ay 1/2 of 1%. Kaya po magkapareho ang kaso ni Bongbong Marcos at kaso ko. Nauna lang ako noong 2010 at sumunod naman si Bongbong Marcos nitong 2016. Pero kung manalo tayo, ito po ang promise ko sa inyo. Makakaupo ang totoong nanalo pagka-Vice President. At papansigin natin si Smartmatic. Palitan natin ang panibagong election system na ang tao ang totoong may kapangyarihan. Ito rin, reformahin ko po yung kapulisan para wala na pong inosenteng tao ang mabibiktima ng mga skalawat. Bibigyan ko po ng kasangkapan para
para makamit ang hustisya ng kahit pa pinakamahirap na pamilya. Kahit pa ang kanilang kalaban ay kapulisan. Magagawa at magagawa ko rin po yan. Pangatlo, gusto kong iangat ang buhay ng bawat Pilipino. Nagawa ko na po yan nung una ako'y naging congressman. Gagawin ko yan para sa ating lahat kapag ako'y inyong pinagkakaroon. At sa pang-apat, hindi ko po alam ang lahat ng problema ng ating lipunan. Ang magagawa ko ay maglaan ako ng 3 araw bawat linggo. Kami ni Muka, sasama daw siya. Kukonsultahin namin ang mga leaders ng bawat sektor. Persons with disabilities, senior citizens, single mothers, farmers, fishermen, lahat. Kukonsultahin natin yan. Pag-usapan natin riders. Alam ko may problema ang ating mga riders. Toda. Ano pa? Lahat. Pag-usapan natin ano ang problema ninyo sa inyong sektor, ano ang nakikita niyong solusyon, at paano ko isusulong ang inyong interes sa Senado. Good. Magtatanong kayo, nagawa ko na ba yan? Oo, nagawa ko na rin po yan nung ako'y congressman. Bawat linggo, umuwi ako sa amin. Alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon, hinaharap ko ang lahat ng taong gustong humarap sa akin at may problema. Kung kaya kong solusyonan, susolusyonan ko kagad. Kung hindi naman, ipapasa ko sa ibang ahensya ng gobyerno. Pero nandoon ang congressman nila. Nakikinig sa bawat araw na wala po akong trabaho sa Maynila. Umuwi po ako. Kung ano man ang nagawa ko dati, yun din ang gagawin ko ngayon. Ang kailangan ko lang po sa inyo ay minsan pagtitiwala ngayon sa panahon ito. Tandaan nyo, ang eleksyon ay pagpapahiram lamang yung politikal na kapatid. Pagpapahiram lang yan. Papawiin natin kapag aabusuhin tayo at ipapahiram natin sa mga taong ating pagkakatiwalaan tulad po ng mga taong nasa harap po. At kasama ko dyan. So hindi na po ako magtatagal. Alam ko gusto nang magsalita ni Muka. Siguro ang nasa isip ni Muka, kailan pa ba yan si Glensong aalis dyan? Mga kababayan, sana po, ito po pala ang DVD ng aking buhay. Istorya ko po ito. 1 oras at 15 minuto. Nandito po ang pag-set up ng mga pulis sa kay Richard Santillan. Kunyari nagparil-parilan lamang sila. Tingnan po ninyo kung ang kasinungalingan nila nandito po. Sana po, kung ako may copy man na maibigay sa inyo, pagkatapos nyo mapanood, pasa-pasa po para mas marami pa po ang makapanood. Kung habilin sa inyo, kung pwede po sana, magsilbi po kayong aking mga kamay upang makamayan po natin ang ating iba pang mga kababayan. Kung na po maabot, dahil isa lang ang ating buwan. Sana po magsilbi po kayong aking mga paa upang maabot pa ang ibang lugar na hindi ko na po maabot. At sana po magsilbi po kayong aking tinig o boses upang mapaabot po natin ang mensahe sa iba pa nating mga kababayan. Kasi hindi ko po kaya, pag-isa lang po ako. So, ganito po, nagbubutuhan na po sa what is this? Sa overseas absentee voting. Sa abroad, nagbubutuhan na po. Sa Hong Kong, si Governor Amy Marcos ang number 1. Number 2 po ako. Sa Macau naman, number 1 po ako. Si Governor Amy Marcos number 2. So, kami pong dalawa ang nag-aagawan sa number 1 o number 2. Teka muna, it does not matter. Basta ang mahalaga, nanalo si Governor Amy Marcos at nanalo rin si Glensong. So, huwag niyo pong kalimutan ha, si Governor Amy Marcos. Ako po'y nagpapasalamat sa ating mga kasama dito, sa ating kandidato pagka-mayor, vice mayor at mga konsihal, sa inyong lahat po mga kababayan at lalong-lalo na po ang aking mga kapatid na guardians. Ay ito ba, ginawa ko pa. Aking po mga kapatid na guardians sa Santa Maria Ilocos North Chapter. Andito po sila. Nakita, sana ba yung mga kapatid kong guardians? Andun, palakpakan po natin mga kababayan. Palakpakan po natin sila.
Magpapasalamat talaga mo sa kanila. Kanina pa nung nakita ko ang mga motor nila, sabi ko hindi pala talaga ko iiwan ng aking mga kapatid. Morning po sa lahat ng aking mga kapatid na guardians. Opo, andito po yung mga Glenchong for Senator Movement. Galing pa po itong Maynila. Kanina mayroon po isang lola na sinabi po niya sa akin, galing pa akong London. Natandaan ko po, meron din isang lola sa Laguna. Galing din siyang London. Umuwi siya rito para makakanya para kay Glenchong. Ang sabi niya, opo. California. Oh, ito po siya from California. Meron din isa doon, London. Opo, sir, alam ko may mga sa US po. Karamihan po sa ating mga kababayan mula sa karamihan po sa ating mga kababayan mula sa ibang bansa ay nagsiuwian po para mga panya po kay Glenchong. Utang na loob ko po yan sa inyo mga ma'am, mga sir, mga boss. Ang sabi nga ng lola sa akin, mga kampanya ko para sa iyo dito sa Laguna, sa Samar, sa Bulacan. Sabi ko, Nay, kaya pa ba? Kaya ko pa ba? Sabi, ewan ko kung anong ginagawa ko dito, basta alam ko mga kampanya ko para sa iyo. Sabi po niya, sabi ko, Nay, kaya po kayo uuwi. At katapos na ng halalan, lulubusin ko itong araw na ito para sa aking mga anak at sa aking mga apo. Kaya ko po yan para sa kanila. So kaya po mga kababayan, magkaisa po tayo sa halalang ito. Huwag na huwag po tayong magpadaya. Turuan ko po ang ating mga kandidato dito, ating mga watchers, kung paano po pantayan ang ating boto. Pantayan po natin, huwag po tayong padaya. Dahil kung matatalo tayo sa labang ito, si Smartmatic na ay ari sa bansang ito. Huwag po natin pahintulutan ito. Mga kababayan, uli, ako'y taos-puso na nagpapasalamat sa inyong lahat. Tandaan ninyo, si Smartmatic talaga. Okay. Mga kababayan, ang tiwala po ninyo ay patuloy kong pangangalagaan. Ang tulong po ninyo at pangangampanya po ninyo ay utang na loob ko sa inyong lahat. Palang araw, masusuklian ko kayo at makakabawi ako sa inyo at sa bayan. Ipanalo po natin ang ating bansa, ipanalo po natin ang kinabukasan ng ating mga kabataan. Maraming salamat po. Ay, teka muna! Nakalimutan ko, wag yung Bonimoka. Huwag po natin kalimutan, AA Kasosyo Party List, number 181 sa Baloka. 181. Ito po siya ang first nominee. Talapakan po natin si Miss Moma Oso. Opo, kasama ko po siya. At sana po magkaisa po tayong lahat sa halalang ito. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa aming mga kasamang kandidato dito sa inyong harapan. Kung maniwala kayo sa akin, paniwalaan din po ninyo sila. Maraming salamat po. Thank you. Thank you. Mabuhay. Sandali lang po. Tahimik po ulit. Kasi kahapon po, nagsabi sa akin, ang daming nagtatanong. Tinatanong sa akin, may artista daw na darating kasama ni Atty. Glenchong. Wala akong balita eh. Wala namang pinalam sa amin ng artista eh. Meron daw po. Hindi, walang artista darating. Ang pagkaalam nila, hindi nila alam po na higit pa sa artista ang bisita natin. Nung naging artista ako, follower ko lang 1 million eh. Ito pong susunod na bisita natin, mahigit po 5 million ang follower niya. Millennial man o senior citizen, nag-pay Facebook po kayo siguro. Nag-pay Facebook po kayo? Hindi, kukunti lang natin. Sino ba nag-pay Facebook dito sa atin? Ayan. Makikita po natin sa Facebook, ano lagi ang nandun? Mukha usong vlog. Ito, konting kwento na po.
napasali ako sa isang vlog. Pinoy ako vlog. Minsan yan. Hindi ko napigilan yung sarili ko na nag-isabat sa usapan nila. Ang daming paninira. Hindi ko napigilan yung sarili ko. Nakialam ako. Ipagsagol talaga ako. Pagkatapos po ng 2 araw, na-block po yung account ko. At hinayo pa ang karo ko. Gusto kayo ha? Ito po kayo mga kaibigan. Siya po ay asset under the Office of the President. DCOO. Kay akala ko nakalimutan yung kay Martin Andanar. Before, pinili niyang tumakbo mga kaibigan para makarawa ang servisyo niya sa bayan natin. Hindi na po tayo magpahaba-haba pa ng salita. Ang tinatawag natin artista, pero mas higit sa artista si Ma'am Luca Poso. Maraming salamat po. Palakpakan naman po natin ang ating MC. Sir Egay, alam mo hindi ka gwapo. Napakagwapo mo! Naimbag na bigat yung amin na po. Naimbag na rabi! Yung amin na po. Hep hep! Hep hep! Hep hep! Sino may gusto ng t-shirt? Sino may gusto ng cellphone? Ay, bumili kayo. Palakpakan po natin ang ating mga sarili. Palakpakan po natin. Maraming salamat po. Alam po namin nag-antay kayo ng matagal. Ngunit nagpapasalamat po kami sa inyo dahil may malasakit kayo sa ating bayan, sa ating bansa. Kaya po tayo narito ngayon. Mahal po ba natin ang ating bayan? Siyempre po, palakpakan po natin ang ating mga kandidato. Ang ating kandidato para mayor, vice mayor, mga konsehal po natin. At siyempre, number 21, ang magiging senador, Glenn Chong. At napapasalamat po ako kay Senator Glenn Chong sa pag-imbita niya po sa akin. Ako nga po pala si... Hello? Andito ba yung bruha? Ako po si Mo Kauson, first nominee ng number 181 AA Kasosyo Party List. Pag sinabi kong 181, sabihin niyo Kasosyo. 181! 181! 181! Okay. Meron ba diyang lalaki na wala pang girlfriend? Meron ba? Oh, sige. Ngayon, pwede ko ba kayong awitan muna sandali? Para sa mga in love. May in love ba dyan? Meron bang sawig sa pag-ibig? Meron din. O, sige. Mamaya, kukuha ako ng partner. O, palakpakan muna tayo lahat! Yan. Ay, ulitin natin. Rewind. Sorry, hindi ko na yun. Pag sinabi kong 21, sabihin Glenn Chong, 21! Ayan. Okay, ayan na. Ayan po. Mahal po namin kayo. Maraming salamat po. Kahit ikaw ay magalit, sa'yo lang lalapit, sa'yo lang aarin. Kahit na ikaw ay nangako na, iibigin pa rin kita. Kahit ayaw mo na. Yung may balbas, halika rito. Nasa pagkakas na. Anak ko ng talong sisigaw ang pangalan. Yung nakaputi. Ayan, yung guwapo. Halika rin kasi. Bakit pa kailangan? Bakit usap lang huwag ka nandun? Kahit usap ka kailangan. Huwag mo kang iwala, ayusin natin ito. Dahil sa pilit na araw
Ikaw ang pangalan mo. Hudos! Nanaginip lahat ng ito. O bakit pa kailangan pang umalis? Pakiusap lang na wag nang lumihis. Tayo mag-usap, teka lang, ika'y huminto. Huwag mo kong iwan, ayusin natin ito. Dahil sabihin na ayaw mo na, pero pinag-isipan mo pa. Palapit natin si Edgar! Ang lapit, layo ng layo. Ba't ka lumalayo, labo ng labo. Ika'y malabo, tayo'y malabo. Lapit ng lapit, ano ng lapit, layo ng layo. Ba't ka lumalayo, labo ng labo. Ika'y malabo. Pero mga magaling sumayo dyan, isa na lang! Bakit ka kailangan pang umalis? Pakiusap lang na wag ka nang lumihis. Tayo'y mag-usap, teka lang, ika'y huminto. Huwag mo kong iwan na ayusin natin ito. Dahil sabihin na ayaw mo na, pero pinag-isipan mo pa. Sunay sa show. Kahit, bawa naman daw, ikaw ang nagalit. Sa'yo lang lalapit, kahit ayaw mo lang. Okay, ayan po. Pahinga na isang t-shirt. Ayan, okay. Ito po ang tanong, mabilis lang na tanong. Ano ang numero ng ating party list? 181. Ayan, dito pa po, Sir Jun. Ano po ulit ang numero ng ating AA Kasosyo Party List? 181. Ayan po. Alam po ninyo, tama po yung sinabi ni Sir Egay. Ayan, dati po tayo nagtrabaho bilang Assistant Secretary for Social Media, Facebook, sa Presidential Communications Operations Office sa Malacanang. Mayroon bang supporter si Pangulong Duterte dito? Taas ang kamay! Yan, Duterte! Ayan po. At kaya po tayo nagdesisyon na pasukin ang Kongreso para po ipagpatuloy ang mga nasimulang magagandang pagbabago ng ating Pangulo. At ito nga po ang ginagawa natin. Sa Kongreso, AA Kasosyo Party List number 181. Sa Senado, number 21, Glenn Chong. At ang ating pong gagawin kapag inyong sinuportahan ang number 181 Kasosyo Party List, nasa dulo pala ito ng balota. Nasa dulo, nasa likod pa. Pag napagbigyan ninyo at sa grasya ng ating Panginoon, ang ating pong isusulong dyan ay pangkabuhayan. Nababigyan ng oportunidad ang bawat Pilipino na magkaroon ng pangkabuhayan. Sinong gusto magka-negosyo? Taas ang kamay. Negosyo! Ayan po. Yan po ang ating tatrabahuhin. Dahil naniniwala po tayo kapag may pangkabuhayan ang bawat Pilipino, mayroong negosyo. At kung may negosyo, may trabaho. At kung may trabaho, uunlad po ang pamumuhay ng bawat ordinaryong Pilipino. Meron pang nagpa 5'6 dito? 5'6"? Gusto ba natin ng 5'6" o ayaw ng 5'6"? Diba minsan may kasama pang payong, may kasama pang arenola, may kasama pang kumot kahit di mo kailangan. Yun po, dapat madali po tayong makapangutang para makapamuhunan po tayo. Dapat po wala ng mga hinihingi pang napakaraming requirement o collateral. Yun po ang trabahuhin natin. Madaling magpapautang, tutulungan po lalo na ang ating mga kababaihan magkaroon ng livelihood program. Ayan po. Maging ang ating mga anak. Meron po ba tayong mga kamag-anak na OFW? Taas ang kamay. Mismo mga OFWs, meron po tayo dito, meron nga pong umuwi. Ako rin po, dati po ako naging OFW sa Doha, Qatar, sa Middle East. At nung sumasama po ako kay Pangulong Duterte, kung saan mang sulok siya ng mundo, nagpupunta, mayroong Pilipino. At ang sinasabi ng mga OFWs natin, sana sa bansa na natin kami mismo magtrabaho para hindi na kami mawalay sa aming mga pamilya. Yun po ang ating gagawin. Alam po ninyo, simula naging Pangulo si Mayor Duterte,
Yung mga OFWs natin, lalo na galing Kuwait, nagsiuwian na kasi gusto nilang umuwi. Dahil nga po may mga naabuso, may hindi na naasikaso. Pero pag uwi dito, ang problema, wala namang trabaho. Kaya ang nangyayari, nangingibang bansa sila ulit o kaya namamasukan dito sa Pilipinas. Kaya yun po ang gagawin natin kapag inyong sinuportahan ang number 181 AA Kasosyo Party List nasa dulo ng balota. Tutulong po tayo na magkaroon ng pangkabuhayan ang ating mga OFWs. Lahat po tayo mga ordinaryong Pilipino. At totoo, yung sinabi ni Atty. Glenchong, Senator Glenchong number 21, gagawin po namin ito. Hindi lang ngayong kampanya. Kapag sinuportahan nyo kami, Kongreso, Senado, pupunta po kami sa bawat lugar. Babalik po kami dito sa Santa Maria. Gusto niyo po ba kami babalik dito sa Santa Maria, Ilocosur? At lalo pa natin paunlarin ang inyong bayan kasama po ng ating mga kandidato na narito ngayon. Kaya po suportahan nyo dahil yan po ang gagawin natin. Hindi po kami katulad ng ibang mga kandidato o mga mababatas dyan kapag nakapasok na, nakalimutan na kayo. Dahil naka-air condition na sila. May mga bodyguard, matataas ang kanilang mga gate sa kanilang mga subdivision. Kami po ni Atty. Glenchong, ni Senator Glenchong, lalabas po kami palagi, pupuntahan ang bawat sulok ng Pilipinas dahil dapat yan ang ginagawa ng mga public servant, ng mga mambabatas. Kaya hindi po namin kayo makakalimutan kung kami po ang inyong sinuportahan. 181 AA Kasosyo. Pag sinabi kong 181, sabihin Kasosyo, 181! Nasa dulo ng balota. Pag sinabi kong number 21, sabihin Glenchong, 21! Ayan po, ako po si Mo Kauson, first nominee ng number 181 AA Kasosyo Party List, boses ng ordinaryong Pilipino sa Kongreso. Maraming salamat po. Palapakan din po natin ang ating mga kandidato na